Magandang araw mga kaalaman na hinog. Sa ating pagtanda, unti-unti nating nararamdaman ang mga pagbabago sa ating katawan. Marami sa atin ang umaasa na ang bawat sakit ay may katapat na gamot na makakapagpagaling dito ng tuluyan. Ngunit, ang masakit na katotohanan ay may mga karamdaman na kapag dumapo sa atin sa edad na 60 pataas ay kasama na natin habang buhay. Tinatawag itong mga chronic diseases o mga sakit na pabalik-balik at hindi na tuluyang nawawala. Pero wag po tayong mawalan ng pag-asa dahil kahit hindi na ito tuluyang gagaling, ang mga sakit na ito ay kayang-kayang kontrolin upang patuloy tayong makapamuhay ng masaya, mahaba at walang nararamdamang kirot. Ang susi ay ang tamang pag-aalaga at pag-iwas sa mga bagay na nagpapalala ito. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 listahan sa sakit ng mga senior na hindi nagagaling at ang mga bagay na dapat nyo nang iwasan. Pang-una sa ating listahan, rayuma sa buto o osteoarthritis. Ang osteoarthritis ay ang unti-unting pagkanipis at pagkasira ng mga unan o cartilage sa pagitan ng ating mga buto, lalo na sa tuhod, balakang at mga daliri. Dahil matagal na nating nagagamit ang ating mga kasukasuan, normal na napupudpud ito sa paglipas ng panahon. Wala nang gamot para ibalik ang mga napudpod na unan sa ating mga buto. Kaya naman, pabalik-balik ang kirot, pamamaga at pagtigas ng mga kasukasuan lalo na sa malamig na panahon o pagkagising sa umaga. Ang mga gamot na ibinibigay ng doktor ay para lamang maibsan ang sakit, ngulit hindi nito inaayos ang sirang buto. Mga dapat iwasan. Dapat nyo nang iwasan ang pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay at ang sobrang pagtalon o pagtakbo na nagbibigay ng matinding puwersa sa mga tuhod. Iwasan din ang pagkain ng mga pagkaing nagpapalala ng pamamaga tulad ng mga matatamis, sitserya at mga processed meats tulad ng hotdog at dilata. Pinakamahalaga sa lahat, iwasan ang pagpapataba. Ang bawat sobrang kilo sa inyong timbang ay karagdagang pabigat na pinapasan ng inyong mga tuhod na may rayuma. Pangalawa sa ating listahan, diabetes tipo 2 o type 2 diabetes. Ang diabetes ay ang pagkakaroon ng sobrang taas na asukal sa dugo dahil hindi na nakakagawa ng sapat na insulin ang ating lapay o pancreas o hindi na ito nagagamit ng maayos ng ating katawan. Kapag na-diagnose ka na may diabetes sa iyong senior years, ito ay isang kondisyon na babantayan mo ng panghabang buhay. Walang magic pill na makakapagpawala nito. Kung pababayaan, ang matinding asukal sa dugo ay sisira sa inyong mga mata, bato, ugat at maaari pang mauwi sa pagkaputol ng mga paa o atake sa puso. Mga dapat iwasan. Mahigpit nang ipinagbabawal ang mga simpleng asukal at carbohydrates. Iwasan ang madalas na pag-inom ng mga soft drinks, matatamis na juice at kape na tadtad ng asukal at creamer. Dapat ding bawasan ng malaki ang kanin, lalo na ang puting kanin, at iwasan ng mga kakanin, tinapay na puti at mga matatamis na prutas kung sosobrahan ang dami. Iwasan din ang laging nakaupo o nakahiga buong araw. Ang kawalan ng ehersisyo ay lalong nagpapataas ng asukal sa dugo dahil hindi ito nagagamit ng katawan bilang enerhiya. Pangatlo sa ating listahan, high blood pressure o alta presyon. Ang alta presyon ay tinatawag na silent killer dahil madalas ay wala itong simptomas pero unti-unti nitong sinisira ang ating puso at mga ugat. Sa pagtanda natin, ang ating mga ugat ay nagiging mas matigas at hindi nagaanong banat, kaya nahihirapan ang dugo na dumaloy ng maayos. Kapag niresetahan ka na ng maintenance na gamot sa high blood, ibig sabihin ay kailangan mo na itong inumin araw-araw. Huwag maniniwala sa sabi-sabi na kapag naging normal na ang BP ay pwede nang itigil ang gamot. Bumababa lang ang presyon dahil sa gamot, pero ang sakit ay nandyan pa rin at maghihintay lang bumalik kapag tinigil mo ito. Mga dapat iwasan. Ang numero 1 kaaway ng may high blood ay ang alat. Iwasan na ang sobrang paggamit ng patis, toyo, bagoong at asin sa mga lutuin. Dapat ding iwasan ang mga paboritong daing, tuyo, itlog na maalat at mga instant noodles dahil siksik ito sa sodium na mabilis magpataas ng presyon. Iwasan din ang sobrang pag-iisip o stress at ang puyat. Ang hindi sapat na tulog ay nagdudulot ng matinding pagtaas ng presyon sa madaling araw. Pang-apat sa ating listahan,
Sakit sa bato o Chronic Kidney Disease o CKD. Ang ating mga bato o kidneys ay nagsisilbing tagasala ng mga dumi at sobrang tubig sa ating katawan. Ngunit dahil sa katandaan at kung minsan ay dahil sa komplikasyon ng diabetes at high blood, unti-unting humihina ang kakayahan ng mga ito na magsala. Ang pagkasira ng bato ay paunti-unti at hindi na naibabalik sa dati o hindi na nagagaling. Ang layunin na lamang ng panggagalin ang tuluyang pagkasira nito upang hindi umabot sa punto na kailangan na ng dialysis. Mga dapat iwasan, mahigpit na ipinagbabawal ang basta-bastang pag-inom ng mga gamot sa kirot o painkillers tulad ng ibuprofen o mefenamic acid na walang reseta ng doktor. Ang mga gamot na ito ay lason sa mga humihinang bato. Iwasan din ang sobrang protina gaya ng napakaraming karne ng baka o baboy araw-araw dahil nagpapahirap ito sa trabaho ng bato. Gayon din, dapat iwasan ang mga pagkaing mataas sa potassium at phosphorus gaya ng saging, dark colas at mga delata kung ikaw ay nasa malalang stage na ng sakit sa bato. Panglima sa ating listahan, sakit sa puso o coronary artery disease. Ito ay ang paninikip o pagbabara ng mga ugat na nagdadala ng dugo papunta sa mismong puso. Madalas dahil sa naipong taba at kolesterol sa loob ng maraming dekada. Kapag may bara na ang ugat, hindi na ito basta-basta matutunaw ng mga gamot lamang. Ang mga gamot na ibinibigay ay para paluwagin ng kaunti ang mga ugat at maiwasan ang tuluyang pagbabara na nauuwi sa atake sa puso, heart attack. Isa itong panghabang buhay na kondisyon na nangangailangan ng masusing pagbabantay. Mga dapat iwasan. Mahigpit ng iwasan ang mga pagkaing matataba, lalo na ang taba ng baboy, balat ng manok at mga pagkaing prinito sa paulit-ulit na mantika. Iwasan din ang paninigarilyo. Ang usok ng sigarilyo ay direktang sumisira sa dingding ng mga ugat, kaya mas mabilis itong kapitan ng mga namumuong kolesterol. Higit sa lahat, iwasan ang sobrang pagod at biglaang pagbubuhat ng mabibigat dahil baka hindi kayanin ng puso ang biglaang pangangailangan ng dugo at mauwi sa atake. Baka naman po, tutal wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, Alzheimer's disease o demensya. Ang Alzheimer's at demensya ay mga sakit sa utak na unti-unting umapatay sa mga brain cells. Nagsisimula ito sa simpleng pagkalimot kung saan inalagay ang susi hanggang sa hindi na makilala ang mga sariling anak at makalimutan kung paano kumain o maligo. Sa kasalukuyan, walang anumang gamot ang makakapagpagaling sa Alzheimer's. Ang mga gamot at therapy na ginagawa ay naglalayon lamang na pabagalin ang paglala ng sakit at tulungan ang pasyente na magkaroon ng mas maayos na kalidad ng buhay hanggat maaari. Mga dapat iwasan. Iwasan ang pag-iisa at kawalan ng komunikasyon sa ibang tao. Ang utak na hindi nagagamit at hindi nakikipag-usap ay mas mabilis na manghina. Iwasan din ang laging pag-upo at panonood lang ng TV maghapon ng walang ginagawang pampagana ng isip tulad ng pagbabasa, pagsasagot ng crossword puzzle o pagtugtog ng instrumento. Iwasan din ang sobrang pag-inom ng alak dahil unti-unti nitong nilalason at pinapaliit ang utak lalo na sa mga nagkakaedad. Pang-pito sa ating listahan, sakit sa baga o COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ang COPD ay isang matinding sakit sa baga kung saan nagiging makipot at namamaga ang mga daanan ng hangin, kaya palaging kinakapos sa hininga, inuubo ng may maraming plema at madaling hingalin. Kadalasan itong nakukuha sa dekada ng paninigarilyo o paglanghap ng maruming hangin tulad ng usok ng kahoy. Kapag nasira na ang mga air sacs sa loob ng baga, hindi na ito muling tutubo o babalik sa pagiging malusog. Ang mga inhaler at gamot na inirereseta ay pampaluwag lamang ng paghinga. Mga dapat iwasan. Kung naninigarilyo pa kayo hanggang ngayon, kailangan na itong itigil agad-agad bago pa kayo tuluyang gumamit ng tangke ng oxygen. Iwasan din ang pagtambay sa mga lugar na maraming alikabok, usok ng sasakyan at amoy ng mga matatapang na kemikal gaya ng mga panlinis sa bahay o pintura. Iwasan din ang pakikisalamuha sa mga taong may matinding ubo at sipon dahil ang simpleng sipon ay napakadaling mauwi sa pulmonya para sa mga may sakit na COPD. Pang-walo sa ating listahan, paglabo ng mata, glaucoma at macular degeneration.
Habang tumatanda, normal na lumalabo ang ating paningin. Pero ang glaucoma at macular degeneration ay malalang sakit sa mata na maaaring maging sanhi ng tuluyang pagkabulag. Ang glaucoma ay ang pagtaas ng presyon sa loob ng mata na sumisira sa optic nerve, habang ang macular degeneration ay ang pagkasira ng pinakasentro ng ating paningin. Pareho itong walang lunas. Ang maaari lamang gawin ay gamutin ito gamit ang mga espesyal na patak sa mata, eye drops o operasyon para mapigilan ang tuluyang pagkabulag, ngunit hindi na maibabalik ang nasira ng paningin. Mga dapat iwasan. Iwasan ang pagwawalang bahala sa mga simpleng sintomas tulad ng madalas na paghilam ng mata, madilim na paningin o parang may ulap na nakaharang. Iwasan ding lumabas sa matinding sikat ng araw ng walang suot na sunglasses na may UV protection dahil ang radyasyon mula sa araw ay lalong nakakasira sa retina ng ating mga mata. Gayun din, iwasan ang panonood ng TV o paggamit ng cellphone sa madilim na kwarto na nagbibigay ng sobrang stress sa inyong mga mata. Ang pangsyam sa ating listahan, pagnipis ng buto o osteoporosis. Ang osteoporosis ay isang kondisyon kung saan ang ating mga buto ay nagiging marupok at parang may mga butas sa loob na parang esponha. Kapag ikaw ay may ganitong sakit, ang simpleng pag-ubo ng malakas, pagyuko o mahinang pagkadapa ay maaaring maging sanhi ng pagkabali ng buto, lalo na sa balakang at gulugot, spine. Walang gamot para maibalik ang dating kapal at tibay ng buto na gaya noong kayo ay bata pa. Ang mga calcium supplements ay para lamang tulungan itong hindi na lalong numipis. Mga dapat iwasan. Ang pinakamahalagang dapat iwasan ay ang mga posibleng maging dahilan ng pagkatisod o pagkadapa. Iwasan ang mga madudulas na sahig sa banyo, mga nakakalat na sapatos, at madidilim na daanan sa loob ng bahay. Iwasan din ang sobrang pag-inom ng kape at dark sodas dahil ang labis na caffeine at phosphorus sa mga ito ay humihigop palabas sa calcium na nasa inyong mga buto, kaya lalo itong rurupok. At ang pangsampo sa ating listahan, Parkinson's disease. Ang Parkinson's disease ay isang sakit sa nervous system na nakakaapekto sa paggalaw ng isang tao. Nagsisimula ito sa panginginig ng mga kamay kahit nakapahinga, pagiging mabagal kumilos at pagtigas ng mga kalamnan hanggang sa mawala na ng balanse sa paglalakad. Nangyayari ito dahil namamatay ang mga sel sa utak na gumagawa ng dopamine na kumokontrol sa ating paggalaw. Wala pang natutukas ang gamot na makakapagpigil o makakapagpagaling dito, kundi mga maintenance lamang na nagpapabawas sa tindi ng paminginig. Mga dapat iwasan. Iwasan ang matinding stress at pagkapagod dahil napansin ng mga eksperto na mas lumalala ang panginginig kapag pagod o puno ng problema ang pasyente. Mahigpit ding iwasan ang hindi pag-inom ng gamot sa tamang oras. Kapag nahuli sa pag-inom, biglang babalik ang tindi ng mga sintomas at mas mahihirapan silang gumalaw. Kailangan din iwasan ang pabiya na madaliin ang pasyente. Dapat ay hayaan silang kumilos sa sarili nilang bilis upang hindi sila ma-stress at madapat. Mga kaalaman ng hinog, ang katotohanan na hindi nagagaling ang mga sakit na ito ay hindi dapat maging dahilan upang tayo ay mawala ng pag-asa. Sa halip, dapat itong maging paalala na ang ating kalusugan ay nakasalalay sa ating mga kamay araw-araw. Ang pagiging maingat sa pagkain, ang pagsunod sa payo ng doktor, at ang pag-iwas sa mga nakakasamang bisyo ay sapat na upang tayo ay makapag-enjoy pa ng mahaba at masayang buhay kapiling ang ating mga apo at pamilya. I-share natin ang mahalagang impormasyong ito upang marami pa tayong maligtas at matulungan mga kapwa senior. Maraming salamat po sa inyong matiyagang panunood at God bless po sa ating lahat.